Hello, Sir Ozen! Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing natin yung unit na order nyo, the WE Glock 34 Gen 3 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, yan sir. So, ito yung pistol, ito yung magazine. Okay, so ito yung QR code for the digital copy of the manual and parts list. Alright. So ito ang inyong unit. Okay. So the Glock 34 is slightly longer. So yan, nakita mo yung part na yan, yan. Then the Glock 17, kaya mas malakas siya and mas accurate. Okay? So yan. Alright. So brief history. The Glock 34 was designed for competition. Walang ganun. Kasi nga, kung sa tunay na baril pinag-uusapan. Kasi nga, di ba, ginawa nila yung 17. Tapos, syempre, alam mo naman, mga tao competitive, di ba? Sabi niya, gawa tayo ng baril na pang competition. Tapos, ginawa nila, sinagad nila yung length, no? So, ito, yung length nito, yung haba na to. Kumbaga, parang the Glock 34 was designed to fit in the box. So, parang medyo maximum nila, pahabaan natin, sagad natin to para magkasya dun sa box. Meron kasi isang competition box eh. So yun, parang yun yung purpose nila. Kaya ito, mas mahaba to sa mga T-Rex, mga high kappa T-Rex, mga gano'n, basta mga high kappa na 2011, mas mahaba to. Mas mahaba to sa 1911. Kasi nga, designed to fit the box, parang gano'n. Okay, so yun. Okay. Okay, so for the 34, meron siyang ported slide. So, para mas lighter ng konti compared sa, syempre nababawas yung bakal, kaya mas magaan dyan. Pero sa airsoft, parang wala naman masyado. Konti lang. Pag sa tunay kasi, di ba, it's made of steel, pag sa tunay. Kaya medyo malaking factor kasi mabigat ang steel. Pero pag sa airsoft, pero hindi ganun ka-drastic, no? So, ayan. Right? So, extended yung mag-catch nito. Parang may naka-usdi compared sa 17 kasi yung 17 flat lang. Ang mga 34 extended. So, parang may nakita mo yun, naka-protrude. Ayan. So, yun yung difference ng 17 sa 34. Alright? So, ito yung magazine. So, para-parehas naman yung magazine ng 17, 34, 18. Isang klase lang yung magazine na ginagamit nila. Okay? Basta same brand Kasi pagpalit ka ng ibang brand, medyo may slight difference. Kasi nga, syempre, minsan, kasi may mga goma-goma yan. So, alam mo, minsan yung mga sukat na half millimeter, 1 millimeter, mga ganun, malaki. May kinalaman na sa FPS eh. So, parang, uy, pasok. Kaya may napasok. Uy, kasya naman. Pero pag pinutok mo, uy, okay, gumagana. Pero pag chinek mo dito, mapapansin mo, mababa ng 20 FPS, mababa ng 30 FPS. Ganun siya. Kaya, the best is original mags, no? Para sigurado ka na, sigurado ka na compatible. Or, tested na better than the original. Kasi paminsan naman, alam mo yung paminsan, ako hindi ko pa natetesting pero paminsan kasi, there's also a possibility na pag gumamit ka ng ibang brand, ginamit mo dito, tapos kunyari pasok siya lahat, tapos yung FPS niya mas malakas. Pwede din yun mangyari. So, hindi ko alam kung paano, hindi ko pa na-experience yun eh. So, pwede din mangyari yun. Like siguro, yung magazine niya talaga mas malakas. Siguro mas malalaki yung mga butas niya or something. Kasi tapos siguro sabihin natin yung goma kasi may goma to eh. Baka mas makapal ng konti, tapos pagdating doon sa nozzle, mas dikit na dikit siya. Kaya talagang walang nasasayang na gas. So talagang sakto talaga sa lahat sa loob. Parang ganun. Diba? So pwede din yun. Pero kailangan, natatesting muna siya. So, ganun yun. Okay? Para sure. Hindi yung, gumagana. Compatible. So, wala namang data. Diba? Tayo, para tayo scientist eh. Para tayo researcher. Meron tayong data. May data sheet. Okay. So, ito, masikip na to. Teka lang. Pati yung spring masikip.
Sige lang, medyo flex na muna natin konti. Ayan. Okay, lagyan na natin ng bala. Lagyan ko ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, okay? Lagyan natin ng gas. Masyadong konti na ito. Ito na lang, bago na yung gamitin natin. Okay, yan. Bagong green gas. Alright. So ito na. Testing natin. Okay. Chrono. Okay, so ayan. Always remember to keep your trigger finger out. Mabilis na naman ipasok yan. Okay, yan. Okay. Keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? Okay? Yun yung BB. Bitaw. Okay? So, ayan. So, takap tayo na nga dahil medyo malakas. Ayan. Ilan to? 409? Nga ba? 409.7. Lakas nga talaga pag mag-lock 34 eh. 407.5. 399.8. 397.6. 394.1. 391.9. 388. Okay? Now, so nag-open chamber siya. Removing the magazine. Wala ng bala. Okay? So what do we do? Pwede mo siya i-push down. Pwede. Okay, it will work kasi nga, it's designed like that. Pero, sa airsoft, kung doon na pati ko sinasabi, na-recommend or suggest, do not do that. Okay? Just pull back the slide. Kasi may spring naman yan, so bababa yung sarili. Okay? So hindi siya katulad ng mga high kappa na walang spring. Kailangan talaga ipo-push down mo. For mga Glock, mga Beretta, ano pa ba? Hindi mo tandaan yung mga baril eh. Okay? So may spring yung slide catch, no? Mga shadow, ganun, may spring yan. So bababa sila pag hinila mo to. Yan. Diba? Yun lang. Para hindi mapupudpud yung kanal. Kasi mapupudpud yung kanal darating kapag pinupush yung slide catch eh. Okay? So, pero ikaw bahala. Kasi sa iyo naman yung unit, bahala ako kung gusto mo gawin. Okay? So, after nyan, hammer down. You point it at the safe direction and then you pull the trigger without the magazine. Ha? So, yan. So, wala rin bala. Check mo rin. Make sure na walang bala ngayon. Hammer down. Okay? Para ma-disengage nyo yung dito. Hindi na siya active. So, para pag pinasok mo to, wala mangyayari. Okay? Okay. So, ayun sir. Sir Ozil, okay na tong unit mo. So, pwede ko na siya i-pack. And then, dadalhin ko na siya sa courier para ma-deliver na siya sa inyo. Okay? So, ayun sir. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.